katawan. Sino dito ang normal delivery? Taas ang kamay. Sino dito ang cesarean? Alam niyo ba how important na maging normal delivery ang isang anak ninyo? Kasi once magdi-deliver na yung this is we call it transplantation of, we call it the bacteria from mother to child transfer. Habang papalabas yung bata, lahat ng antibody, lahat ng probiotic ng nanay, lahat ng immunity requirement ng katawan ng nanay, pupunta yun doon sa puwerta to protect the mother, not the child. Kasi mag-o-open siya sa natural world, infection control. Pero habang papalabas yung baby mo, lahat yung probiotic ng nanay, nagtatransfer yan. Pumapasok sa mata, ganun, lahat pumapasok sa ilong. We call it the resident bacteria transfer protocol. Ito na transfer ng resident bacteria doon sa anak nyo ang inyong mga probiotic. However, pag ang anak nyo cesarean siya, lahat ng dumi ng environment, yun yung ma-absorb ng baby. Kaya yung baby nyo, 500% siya na palagi siyang na-allergy. And ito pang pinaka-critical ngayon, 300% ADHD. Once magkaroon ka ng leaky gut, the cause of the leaky gut is eating rice, eating carbohydrates. Mag-produce siya ng biomarker, protein, na tinatawag na zonulin. Ang zonulin, siya yung mag-detach ng tight junction ng iyong tinai. Ang problema, lahat ng microorganism doon sa iyong, ito yung bituka mo, dediretso yan dito, itong mga bakterya na yan, coliform, magre-response itong IgG, immune system mo. Pagpasok niyan, tatakpan yan siya ng mga antibody mo. Magiging tumor yan. Bakit may tumor sa ulo? Doon huminto. Doon siya naabutan ng matinding approach ng antibody mo. Kaya dinicide ngayon sa buong mundo na ang cancer, lahat ng klaseng cancer, galing sa bituka. Talaga? Yes. One thing, ang tumor, actually ang tumor is your protection. Pag nagka-tumor ka, magpasalamat ka, hindi pa ka pa-cancer. Pero pag pinrik mo na yan, binutasan mo na yan, nasa kill zone ka na. Magre-release na yan ng toxin. Mag-metastasize na yan, pupunta na yan kung saan-saan na cancer, bukol-bukol ka na. Lahat ng cancer nanggaling sa gut. Bakit? Even sa laboratory namo, ang isa ka ilaga, kaya ba mo nga ilaga ang gagamiton namo sa laboratory, yung white mice gagmay? Because 95% of their DNA, tungod kaya ang DNA sa ilaga nga gamay, kanang mice 95% pareha sa tuwa. Kung sa atong sakit, muy sakit sa ilaga. So expose na mo sila sa cancer, sa tumor, magbukol-bukol sila, no? Ililikigat na mo, nami ipainom sa ila para magkalikigat. Tangtangon na mo itong mga tumor, abrihan sa laboratory, kaya balong ba mo sa sulod sa tumor? Tai. Coliform. Nabay coliform sa dugo? Wala. Nasa tinai. Bisang asa na parte ng cancer, ang sulod sa inyong tumor, coliform. But nobody teaches us. So these are all the processing, no? Ang postbiotic kasi, byproduct yon. Ang probiotic, hindi yan pwede intake pag hindi F1 ng may cancer. Ulitin ko ha, kayong may mga cancer, pag hindi F1 na inyong produkto, hindi nyo pwedeng inumin yan. Kasi papasok yan doon sa gut nyo. Kahit good bacteria yan, atakihin pa uli yan ng iyong antibody, magiging tumor siya uli. Bago ka pwede uminom ng probiotic na F1, it should be, i-heal mo na ang iyong leaky gut through enzymatic healing by the use of postbiotics. Kasi hindi siya pwede. Ang postbiotic kasi, these are the byproduct. Vitamin A, vitamin B, vitamin D. Kaya nga, pag nagtanong sila, anong vitamin E ang kailangan ko para sa skin ko? Ganon. Alam niyo ba ang sikreto? Dapat biotech na vitamin E. Ano ang features requirement ng ating probiotic?
We have 3 types of probiotic. Sa market, kadalasan isa lang. The live. Okay? Our probiotic is a transient type because we have already our resident probiotic. And the transient type basically will help the resident probiotic only. And it should be, kailangan, number 1, ang ating probiotic, kailangan mag-survive siya sa acid na kasing tulad ng muriatic. Kabalo ba muna ang atong tinai, 1.3 ang pH nan, equivalent sa muriatic acid. Imaginin nyo na kumain kayo, nilunok nyo yung blade, na hindi kayo nasugatan, dumiretso sa inyong intestine, tutunawin po niya yan within 1 hour. At napakanipis lang po ang variation sa acid at sa non-acid dyan. At itong mga bakterya na ito, specific microbe, siya yung magtitikel, maggitikon niya ito, imong tinai, kanang mga vilay na mag-produce ng mucus. Di ba pag mag-ihaw tag manok? Di ba, usaya, kita mga Bisaya, pati tinai itong kaunon, di ba? Or baboy, mo na itong dinuguan. Di ba natin kakuskuson na ligyas? Kanang ligyas, mucusa. Actually, ang nagpapaproduce sa atong mucusa is the microbes. We call it Faecalibacterium fresnetsei. May mga pangalan ng bakterya. Pag yan humina sa loob na yung bituka, magkakaroon ka din ng leaky gut. Isa sa mga bakterya ay nandoon yan. Importante yan talaga. This bacteria basically, hindi lang siya nagtitikel, ito din yung bakterya na kailangan marami sa ating bituka para hindi mamaga. Anti-inflammatory siya eh. Magproproduce siya ng anti-inflammatory. So, number 2 of strain that is found in microbiota. Ang probiotic, hindi pwede yung kinuha nila sa labas ha. Yung sa mga lupa, dapat kinuha sa puwet ng tao. And extract. Yung iniinom po, yun po yung tinatawag na gikan yun na dapat sa tao. Di man ta unggoy, di man ta karabaw. Naiuban man gud na probiotic, ay baligyan nila. Nagkukuha na sila, nag-harvest sa gawas. Dili na pwede ha, kinanglan ka nang nasa loob sa tinay. Kaduha, must have evolutionary significance. Dili siya basta-basta na mag-mutate. Kasi pag mali ang giinom na probiotic, pwede siya muasawa sa bad bacteria. DNA level, i-strip niya ang DNA ating bad bacteria. Sila magminyo ba? Magminyo. Ang mugawas na pathogenic. Muna ilisod pat yun sa antibiotic. Munang gipagbawal na nga mupalit kag amoxicillin na inumon nimo kalakalati lang. Di ba sa unang panahon ang amoxicillin pwedeng paliton bisang asa, pwede, right? Karon kaya bang paliton? Dili. Kinahanglan prescription. Kasi may cycle ang bakterya eh. Na number of days na di siya kayang patyon. Ang problema, magkaroon ka ng AMR, antimicrobial resistance. Muna yung problema, AMR ha? Pag mali ang probiotic, ayaw mo pag inom mo probiotic na wala gikan sa laboratory, otherwise, magtataka na lang ka. Maski unsaon ni mong inom, dapat, kung mag-ubo manggali ka, dapat sa pinakamababa na antibiotic, dapat madutlan ka. Okay? Like erythromycin, amoxicillin, wala na gagamit na naron. O sa'yo gagamito natin? Nato, azithromycin. Pag ma-immune imong bakterya, wala na imong patay anang bakterya ha, sa imong lawas. AMR, magulat na lang kang mamatay. From synthetic, we go back to biotechnology. This is your product. This is our body needs. Kasi ang biopharma, ang tatargetin niya is the root cause of your problem. But the pharmaceutical product is only the symptoms of your problem. Alam niyo ba yan ang ipapasarado sa leaky gut niyo? Gaano kasigurado kayo na yung pinagagawa nyo ay tama at hindi mali? Number 1, we are FDA approved. And we are approved by Research Technology International. Funded by USAID. Supported by academic institution under JICA.